we get ready to celebrate the 40th anniversary of Earth Day, I want to leave you with a challenge. I want you to take action in your home or your community, at your school or your business to improve our environment. So let's get to work. Together we can continue to make progress toward a cleaner environment and a healthier planet. Nagkakaroon ng mga ganitong aktibidad, ano? Kasi nagkaroon ng awareness dahil dun sa nangyaring karanasan. For example, dito sa atin sa Metro Manila. Pero malayo pa yun sa pag-unawa, di ba? People still really don't understand what's happening and more importantly for me, what they can contribute to the solution. Kaya ito yung ating panawagan sa 10 million movement that maunawaan ng mga tao that actually the problem comes from each one of us. No? We need to make people understand what the problem is, the sources of that problem, at yun nga sabi ko kanina, ano yung mga solusyon, mga simpleng solusyon na sila mismo ay makaka-contribute. Kaya nga global itong ating campaign sa Earth Day, kasi hindi rin naman kayang Pilipinas lang ang kumilos. Yun nga yung realization ng Amerika noong 1990, nung 20th year anniversary ng kanilang Earth Day, na sabi nila, kailangan tawagan din natin ang ibang mga bansa. Let's make this a global movement. Bansa, nagsimula tayo ng pag-celebrate sa Pilipinas noong 1990. Mula nung kumilos tayo, maliban sa nagkaroon tayo ng Clean Air Act, ngayon, bumaba na ang level ng pollution. In some areas, we meet the standards already. Ngayon, ang dami na are coming forward to do something, di ba? Generally, we have a very green energy program in the Philippines kasi mas malaking porsyento na ang ating mga renewables and alternative sources rather than fossil fuel. We are number 2 in the world sa geothermal at marami pa tayong geothermal sources na dapat nating itap. We have the biggest wind power in Southeast Asia and we have many areas in the Philippines na bagay sa wind power so dapat itong itap. Pangalawa, mga mini hydro. No? Kasi marami rin tayong mga ilog at mga falls. Mini hydro lamang, hindi yung mga malalaking mga dam. At ngayon nga, maliban dyan, ang isa pang napakarami sa atin, biomass. No? Yung mga agricultural waste, mga ganyan, mga sanga-sanga, sa halip na itapon natin yan, gamitin natin, i-harness natin yan para makakuha tayo ng enerhiya.